nga po, habang hindi pa po naka-record, yung po mga nagluluto, mamaya na po kayo magluto, madali na po yung pagkain natin. Ang mahalaga po, unahin po natin yung pagkain spiritual. Ako po yung I-pray, ako po yung unawa nyo sa mga ganung ano po ngayon dahil sabi nga, ito po yung panahon na dapat nating itayo o tumayo sa katotohanan ng Biblia. Amen? So, samahan po niyo ako, buksan po ang ating mga Biblia sa Revelation, which is karamihan po, marami pong mga Kristiyano ayaw pag-aralan ng Revelation. Natatakot daw, or maaring iba, may mga pagkakamali o kasalanan, pero it's about time. Kailangan pag-aralan po natin yung pahayag ng Panginoon kay Juan. Amen? At ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Revelation chapter 2, verse 4. Ito po yung key verse ko mamaya. Sabi po dito, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat o Diyos. Sa umagang ito, O Lord. Salamat sa kalakasang physical, O Diyos, nakakatayo ako dahil sa inyo. Salamat o Diyos, sa umagang ito, patuloy kayo po ang mangusap sa bawat puso, bawat kaluluwang naririto, O Diyos, sa iglesyang ito, even sa Zoom, even sa FB Live, O God. Salamat, Lord. Hindi po kami ng mga tagapanguna at tagapagsalita sa harapan ang naghahayag, kung hindi kayo. Kung ano pong gusto iparating, O Lord, sa umagang ito, mangusap ka po sa bawat puso ng bawat isa sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, salamat sa buhay ng ating pastor na nagtiyaga. Sabi nga po sa aming buhay, na ngayon po yung nararanasan namin mag-anak. Kung titingnan po natin na napakahalaga po ng panahon. Amen? Yun po yung hindi nakikita ng tao ngayon. Pinapaalahanan po tayo, nagpo-post po si pastor, nandiyan po lahat. All signs up, sabi nga po. Even po ako, pag ako po yung nag-ahayag sa mga katrabaho, kaopisina, yung sign of the time, yan po yung sinasabi ko madalas. Pero minsan may pagkukulang. Ngayon po, this morning, hindi na po yung mga gulo, hindi na po yung mga bagyo, hindi na po yung mga lindol, hindi na po ako doon nakapo-focus ngayon. Ang pinaka-mensahe po na gustong iparating sa atin ng Diyos ngayon ay para sa ating mga Kristiyano. Kumusta na po tayo this morning? Talaga po bang sabi nga, hindi po gano'n na kagagaling na maraming mga attendee o nagko-concert yung ating mga singer, pero sabi nga po yung puso nandoon, tunay nga po bang nakasabay po ba tayo sa pag-aawit? Napakahalaga po nun. Bakit po? Kung titingnan po natin yung Revelation, sabi nga po, as per background, yung pong apostol ng Panginoon, lahat po sila ay wala na. Okay? Si John na lang po natitira at siya po ay pinadala sa Isle of Patmos, na kung saan, sabi nga po, maaring sa atin, kung tayo dadalhin sa ganun lugar, ay malulungkot na tayo baka bumigay. Pero still, tumayo pa rin po si Juan. Ito po yung purpose ng Diyos, ito po yung plano ng Diyos upang ipahayag. Okay? Yung mga babala, kaya we are blessed, sabi nga po, na tayo ay mapalad dahil nababasa, napapakinggan yung revelation para makita natin kung nasaan na po tayo. Amen? Kaya sabi nga po, 7 churches, kung titingnan po natin, baka po hindi pa po naalala ng iba, ating pong tingnan, alin po ba yung 7 iglesyang ito? Okay? Number 1, sa Efeso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Okay? 7 churches na sabi nga, wala po tayo dyan, wala pong holy and true dyan. Okay? Kaya nga tayo nga po, by the grace of God, tayo po ay, pwede natin i-claim. Sabi nga, kaya nga, ito po yung ano ko dito ngayon eh. Bilang introduction, madalas sinasabi po ni Pastor, ang ating iglesia ay Philadelphia Church. Okay? 2 iglesia lang po talaga sa 7 yan, ang talagang masasabi nating qualified sa mata ng Diyos. Philadelphia, and ang isa pa po dito ay yung Smyrna, na kung saan sila yung mga martyr church. Okay? Ang Philadelphia, hindi ko na po kailangan paliwanag dahil madalas sinasabi po ni Pastor na isang maliit, di ba? Pero nandun yung pagtayo. Di ba?
Kung titingnan po natin yung 5, marami po silang nagawa. Okay? Marami po silang nagawa sa kanilang paglilingkod sa Diyos. At meron naman po dyan, sabi nga, lukewarm. Di ba? Nandiyan po yung mga hindi ka mainit, hindi ka malamig. Sabi nga ni Lord, isusuka kita. Ang sinasabi ko po ngayon ay mga iglesia na kung saan talagang sumasambat naglilingkod na sa Diyos. Amen? Pero still, pansinin po ninyo, real talk, ika nga. Sabi nga ni Pastor, hindi po tayo perfect. Pero sabi nga po, kung kiniklaim ni Pastor, Philadelphia Church po tayo, sa kanyang puso, yun po yun. Ang tanong, tayo po ba sa umagang ito, nasa Zoom, nasa FB Live, even po dito sa iglesia, yun din po ba ang claim natin? Check po natin. Amen? Check po natin. Madali pong sabihin na tayo po'y Philadelphia, and of course, di tayo pwedeng maging martyr na katulad ng ginagawa ng isang iglesia, na talagang sabi nga, 10 days, pakukulong sila, di ba? And of course, tandaan po ninyo, yung iba may nagtanong po sa akin, pinag-aralan po namin sa Bible study, 10 days lang pala maigsi. No. 1 day, kay Lord, 1,000 years sa atin. Amen? And I pray, unawa po natin yun. Hindi po yung literal na 10 araw sa panahon po natin na tayo po ay nandoon. Okay? Alam ko naman po, nandun po yung pag-ano ni Pastor sa akin. Ang pinakikita ko po dito yung katotohanan ng buhay. Okay? Hindi po dito yung marami po na nagtuturo, hindi ko po para tingnan, pero paulit-ulit. Di ba? Sabi nga po, pinaalalahan tayo, may mga prosperity church, marami po yan. Marami po. Pero ang pinakano po dito, yung paglagong spiritual, kung nasang antas na po tayo. For God's glory po, aaminin ko po sa inyo, ako po talaga, nung ako'y madisgrasya, talagang ako po ay nanghina spiritually. Pero Lord, may purpose ka. Bakit? Amen? Which is yun po ang sinasabi sa akin ni Pastor na, kapatid, ingatan mo na ang pangalawa mong buhay. Which is ngayon po, I enjoy it. Kasama po ng pamilya ko, sabi nga po, kung ano po tawag, Pastor, sa inyo, yung patuloy yung mga kwento, pag na, anong tawag doon? May tinatawag kay Pastor na gano'n eh. Yun din po ang tawag sa akin ngayon sa mga nakakausap ko. Pag manakausap ko po isang tao, lalo na po pagdating sa Word of God, huwag ka nang magsalita. Wala ka ng oras magsalita. Amen? Yun po yun eh. Kahit po kahapon, for God's glory po lahat to. Yung gwardiya, nakita ko po. Kwentong soft drinks, napunta na kay Lord Jesus. Dumating ang oras, napansin ko, 30 minutes na pala ako nagsasalita. Nakatunga nga po sa akin, sabi ko, pasalamat sa oras mo, and I pray, huwag masayang. Same thing, revelation po ang ginamit ko sa kanya. Hindi kita pipilitin sa aking pananampalataya, pero katotohanan ng sinasabi ng Biblia, maaring kung kami wala na dito, sabi ko, maalala mo yung mga sinasabi ko sa iyo, 3.5 years, maganda yung sitwasyon nyo. Pero after 3.5 years, kung hindi ka magpapatatak, mapapahamak ka. Kahit po yung mga kamag-anak ko sa Pampanga, salamat po, talagang naging kalakasan ko po sila, kahit po kami pag nagba-Bible study, ako po yung umiiyak sa harapan po nila. Hindi ko po kinakahiyayan. Sabi nga po ng aking kapatid, Tol, hindi ka ganyan dati. Matapang ka. Hindi po ako pwedeng, for God's glory po, nung panahon pong yun, nung ako'y nasa mundo, hindi mo ako pwedeng pitik-pitikin. May paglalagyan ka. Yun po yung kasabihan noon. Pero ngayon, pag si Lord ang nagsalita, hindi pwedeng, hindi po ako iiyak. Ganun po kalalim yung pinakita ng Diyos sa buhay ko ngayon. Kaya nga sabi nga po kanina sa inyo, 7 churches kiniklaim ng bawat isa. Philadelphia Church kami. Pero ang tanong po, totoo nga po ba tayo sa buhay natin? Tandaan po natin, meron po dito, sabi nga po, 7 churches, yung 2, nandun na po yung katotohanan na talagang nag-glorify si Lord. Pero yung 5, meron po silang nagagawang maganda sa Panginoon, pero merong kapintasan. Yun po yung gustong i-focus natin. Amen? Hindi po yung kapintasan nila na kailangan magpatuloy, meron po, hindi po lahat. Kaya nga sabi nga ng Panginoon doon sa Revelation, yung iba ay hindi sumusunod sa Kanya, pero merong iilan sa inyo. Amen? Namumuhay, sinusunod ang Kanyang salita. So ibig sabihin, kahit sa iglesia,
kahit sa, sorry po, maging totoo lang po tayo, kahit sa Holy and True Christian Fellowship, kung hindi po tayo namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, huwag po kayong magtaka kung tayo maiwanan. Amen? Bakit ko po sinasabi ito? Ito po ang realidad ng buhay. Nasa huling panahon na po tayo. Hindi na po ito ang panahon na kung saan, sige, ayon tayo sa mundo. No. Isang tabi po natin ang mundo. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun po ang tatayuan natin. Amen? Introduction pa lang po, wala pa po tayo sa totoong pag-aaral. Amen? So, mga isang oras. Kasi matagal-tagal po ako nawala, so ito po ang pagkakataon para maitaas po natin ang Panginoon. Amen? Tingnan po natin. Ating pong buksan ang ating mga Biblia, and I pray, sorry po ha, ako, isa rin po ako dito, pero for 2 weeks, 3 weeks, hindi po ako nagdadala ng Bible, cellphone. Pero natutukso po ako. Hello? Natutukso po ako. Hindi Bible ang binabasa ko, nagpe-Facebook ako. Totoo po ako. Pero nung usap ang Diyos sa akin, hindi ko na po binubuksan ang cellphone ko unless may trabaho po na connected, pero kadalasan ino-off ko. Kaya please po, dalhin po natin ang mga Bible natin. Amen? Kasi yan po naging dahilan kung bakit nawawala yung tinutukoy ko po kanina. Hindi natin alam, akala natin okay, yung pala, unti-unti tayong nawawala. Amen? So atin pong basahin, chapter 2, 1 to 5. Sabi po dito, unto the angel of the church of Ephesus, write, these things said unto thy, hold thy 7 stars in the right hand, who walk in the midst in the 7 golden candlesticks. Alam na po natin, yung tinutukoy po yun ay yung 7 iglesia. Okay? At the same time, yung angel ng iglesia, sila po yung pumapatnubay po sa atin dyan. Ay, sabi po dito, I know thy works, and thy labor, and thy patience, how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Okay? Pasensya na po, talagang nasira po yung salamin ko kahapon, talagang nahadlangan ako ng diablo na upuan ko, kaya ngayon hirap po ako magbasa. 3, and hast horn and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ito po yung key verse natin ngayon. Remember therefore from where thou art fallen, and repent, and do this first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlesticks out of this place, except thou repent. Ano po ang sabi? Kung hindi tayo magsisisi, pwedeng mawala sa atin. Hindi po ako may sabi po ng Bible. So, hindi ibig sabihin tayo po narito every Sunday, okay? Hindi ibig sabihin nandito every Sunday, pero kung ang puso po natin ay sa malayo, kung ang isip natin ay sa malayo, sorry to say, wala pong kabuluhan ang ginagawa natin. Amen? Kaya tingnan po natin yung ating sitwasyon. Okay? Hindi po dito tayo para magpasarap, sabi nga ni Pastor. Kahit po ako, kahit po sa pamilya ko, naging totoo po ako. Amen? Hindi pwedeng ipilit, sabi ni Pastor, pero kailangan. Realidad po ng buhay, mas pasalamat tayo sa Panginoon, binigay po yung 7 iglesia na kung saan magpapatunay na pwede po tayong mapahamak. Even all Christians, kung hindi tayo susunod, pwede po tayong mapahamak. Kaya hindi po ito, sabi nga po, salamat. Sabi nga, kaya nga, totoo po yung sinasabi ng Biblia na merong mauunang mauhuli, may huhuling mauuna. Maaring mauna ka kumilala sa Panginoon, pero nagpabaya ka, pwede kang mawala. Pero kung ikaw naman, ngayon lang kumilala, pero nagpatuloy, yung po sinasabing pwede kang mauna. Kaya hindi po totoo, sinasabi na, once you are saved forever. Salvation is there. Andiyan na po yung salvation. Ang problema, tayo po ang nawawala. Amen? Kaya kung balikan po natin, merong silang nagawa na magaganda. Yung patience, yung mga maling katuruan, itutuwid, na itatama, nare-review, nagagawa po natin, alam natin yan. Pansinin po ninyo, pag meron pong nagturo, merong nag-share, alam po natin kung ito'y biblical o hindi. Doon po ako nagkakaroon ng concentration sa Bible study gabi-gabi. Na kung ano po yung share nila,
itinatama ko. Bakit po? Ito po yung sabi ko sa kanila. Katulad po sinasabi ni Pastor, ako ang mananagot sa Diyos. Kaya napakahalaga po nun. Amen? So ngayon, titingnan po natin. Sa araw-araw po natin ginagawa, kumusta na po tayo? Marami sa atin, we are praying na Lord, bigyan niyo po akong trabaho, bigyan niyo akong blessing, binigay. Nung dumating, ito na po, dito na po tayo magsisimula. Nung dumating, andun pa rin ba ang first love mo kay Lord? Yun po yun eh. Nanghingi ka ng trabaho, pero yung time mo devoted na sa trabaho. Kahit po ako, may opportunity po ako sa company pinaglilingkuran ko ngayon, na subcon lang po ako, pero hindi ko po kinakaya. Ino-offeran po ako na bumalik sa company. Ang sagot ko po, hindi na po. Ako po'y tinawag ni Lord para maglingkod. Ayoko na po may stress, ayoko na po gamitin yung trabaho para unahin ko yan. Uunahin ko ng Panginoon. Amen? Kahit po si Pastor, tanda ko po yung sinabi ni Pastor, pwede po siyang kumita ng malaking pera, pero mas pinili niyang tanggapin yung paglilingkod sa Panginoon. It is our decision. Maring iba nakangiti, maring iba nagtataka, bakit ganon? Katotohanan po, mangyayari po sa... Bakit ko po ito tinuturo? Bakit po sinasabi ni Lord sa atin to? Ayaw ng Diyos tayo po'y mapahamak. Ayaw ng Diyos tayo maging kampante sa kinalalagyan natin. Baka kala natin, Lord, naibigay ko ng time ko, yung talent ko, yung treasure ko, pero ang puso mo, malayo sa Diyos. Sorry, kapatid, mag-repent ka. Amen? Hindi ko mabinigay mo yung tithes mo kahit 100,000 pa yan. Pero kung may nagsasalita dito at magtuturo, ang inisip mo, saan kaya kami kakain mamaya? Naku, paano kaya yung ganito ko? Sorry kapatid, bigay po natin yung time. Minsan lang po tayo mag-worship sa Panginoon, pero minsan nanaagaw pa po ng kaaway. Realidad po ng buhay. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi pwede po tayong maagaw. Tandaan po ninyo yan. Pwede tayong madaya. Kaya nga sabi nga po kanina, simula ako sa cellphone, di ba? Akala natin nagbabasa tayo. Mali ba ni Pastor nasa harapan? Yun pala, nag-i-scroll ka na Facebook. Tapos naglalasada ka na. Ay, oo nga, mura. Mamaya, patay ka sa akin. Order ako. See? Wala nakakalam, but God is there. Amen? Yun po'y nakakatakot. Bakit ko po pilit na pinapaunawa sa inyo ito? Ayaw po ng Lord na masayang yung buhay natin. Amen? Maraming pagkakataon. Ito pa pong pinakamatindi. Hindi na po tinitingnan dito ngayon yung ano pong nagawa natin. Kasi pag humarap tayo sa Diyos, hindi niya itatanong, anong kumpanya ka naglingkod? Magkano ang sahod mo? Anong posisyon mo sa kumpanya? Hindi po. Titingnan, Lord, anong nagawa mo para sa kanyang kaharian? Mahirap man tayo dito sa mundong ito, pero kung gumagapat sumusunod tayo sa Diyos, definitely mayaman tayo sa mata ng Diyos. Yun po ang dapat nating pinaprioridad. Hindi po ako dahil tinitingnan, no, hindi po. Sa totoo lang, first time ko po nangyari sa akin to. Normally po, pag uwi ko ng bahay, 8 o'clock, Bible study na po kami, 9 o'clock. After po nun, di na po kami nakakausap nung aking yung kasama sa bahay, bagsak na po ako, sinasabi ko po kay Pastor yan. First time po, 1:00 ng madaling araw, gising pa po ako. Umiiyak po ako sa Panginoon. Sabi nga po, Lord, bakit? Ano pong pagkukulang ko? Diba? Napakasarap na gigisingin ka ng Panginoon o hindi ka patutulogin ng Panginoon. Anak, lumuhod ka. Lumapit ka sa akin. Yung tinutukoy na first love. Nung tayo po, mga bagong mananampalataya po ginagawa natin, di ba? Pag Bible study, nandun tayo lahat. Naranasan ko po, nung sa Santa Rosa, sumasama po ako dyan. Talagang pagkagaling ko po sa trabaho. Saan ang Bible study? Sa ganitong lugar. Eskinita, pasok, sige. Tuwan-tuwa po. Ginagawa talaga. Di ba? Pero yun, unti-unting nawawala. Ako po, aminado po ako doon, unti-unting nawawala. Okay lang yun, kasi nabibigay ko naman yung tithes ko. Ay, okay lang yun, nasa church naman ako, nag-worship ako. Di ba? Pagkakakanta, nakakakanta ako. Pero yung tawag sa'yo ng Diyos na hindi mo na nagagawa, kapatid, balikan po natin. Ano ba yung dati nating ginagawa kay Lord? Hindi po yung, nandito po ako, pero yung mind natin nasa labas. Hindi po. Kung gaano ka kainit sa Panginoon noon, nung ikaw ay kumilala sa Panginoon. Kaya nga sabi nga po, ako po yung napapayak sa mga kamag-anak ko. Pag kami nandun na po sila, talagang lahat, kahit maliliit na detalye, tinatanong po nila.
Salamat sa Lord na sasagot ko naman for God's glory. Even po yung mga lugar, tinatanong po nila, kaya kailangan pong mag-aral. Pero sa totoo lang, for God's glory po, lumakas po ang aking spiritual dahil po sa pinagagawa ng Diyos sa akin yun. Tama po sabi ni Pastor, ano ba yung first love natin? First love ko po talaga ay yung makapaghayag sa kalsada. Dumating po yung panahon na sabi nga po, nagka-pandemic, bawal na. Sabi ko, Lord, ano kaya maganda? Binigay po sa akin ni Lord, for God's glory po, si Lord po yan. Lagi po pinapaunawa sa kanila. Kayo ay pinapaalagaan ni Lord. Ako instrumento lamang. Pero Lord, sabi ko, lalabasan naman ako ng bahay. Ito po yun eh. Kaya nga sabi ko, kailangan may apply po natin. Lord, lalabas ako ng bahay. Dati po ang iniisip ko, ako, baka marami akong delivery, marami akong trabaho, etc., may problema, may sitwasyon. Hindi po. Lord, sino po ang aking imi-minister sa araw na ito? Amen? Kaya nga salamat po sa pag-agapay ng aking asawa, na sabi nga, na noon na hindi namin nararanasan, sabi nga po, ngayon nararanasan po namin, hindi dahil sa pagpapala, kundi yung dati namin hindi ginagawa, ay nagagawa na po namin. Ngayon, sabay na po kaming kumain. Amen? Hindi lang nagsusubuan. Kasi may sipon po ako, nag-I love you na po ako. Pero dati yung I love you. Medyo ano po kasi, seryoso na po kayo eh. Yeah? Ibig sabihin, yung po yung bunga. Ano ba yung first love? Ito po yun. Tingnan po natin yung ating sitwasyon nung wala pa po tayo sa ganitong sitwasyon. Okay, sabihin natin sa trabaho, sige. Career, itinaas ka ni Lord. Dahil mataas ka na, okay, ito po, titingnan po natin yung fruit of the Spirit. Kailangan makita po doon. Bumilib ka na sa sarili mo. Yung tingin mo sa mga tao, mababa. As a Christian, hindi po dapat. Kung anong pagkatawag sa iyo ng Diyos, dapat nananatili po yan. Kahit saan ka padalhin ng Panginoon. Amen? Salamat. Ako po yung naniniwala sa mga leader. Kita nyo na po yung mga leader ng Holy and True. Hindi na raw sumasakit ang ulo ni Pastor. Sabi nga po, dahil mababait na raw po yung mga kaagapay, mababait nga ba kayo dyan, mga kapatid? Amen? Yun po yun eh, do pa biro. Pero ang pinaka ano po dito ay ano pong klase. Okay? Kristiyano tayo nung tayo po itaas ng Diyos. Hindi po dapat nawawala yon. Kung gaano ka kainit before, ibalik po natin. Bakit po? Pwedeng mawala po yon. Amen? Kaya wag po tayong kampante. Lord, nagpupunta naman ako linggo-linggo. Pagka nagkakainan nga ako, naghuhugas ng plato eh. Di ba? Hindi po yun. Ang tinitingnan ng Lord, yung puso mo, ano pa ang magagawa mo sa panahong ito. Lalo na po sa panahong ito. Subukan nyo po, totoo po yung sinasabi ni Pastor, hindi po para ano kayo sa tithes. Hindi dahil gumagawa ka dahil gusto mo may balik sa'yo, Lord, hindi. Ginagawa mo yun kasi yan ang pinagagawa sa'yo ng Diyos. Amen? Hindi mo ginagawang isang bagay dahil gusto mong magpa-impress kanino man. Ginagawa mo yan kasi gusto mong mapurihan ang Diyos sa buhay mo. Marami pa po tayo. Pero the point is, tayo po mga Kristiyano sa panahon na ngayon, hindi po kailangan magbantayan. Tayo mismo, gawin na po natin kung ano yung nararapat gawin para sa Diyos. Lalo na po ngayon, nasa huling panahon na po tayo. Wala po tayong pwedeng pagmalaki. Hindi po tayo pwedeng sabihin, Lord, salamat, ginamit mo ako. No. Lahat po tayo, instrumento. Kahit si Pastor po, sabihin po natin, pinakamalaking sakripisyo, sabi nga, sinasaksak sa likod, still, kinakamot lang niya dahil alam niya, naglilingkod siya sa Diyos. Amen? Kaya kung ano man po ang kalagayan natin ngayon, kung tayo man po'y ginagamit ni Lord, okay, saan mang aspeto, gawin po natin ng buong puso. Kung ano yung ginagawa natin dati, na tayo umahayop, pumapunta sa iba't ibang lugar para makapaghayag ng salita ng Diyos, gawin po natin kung yun ang first love natin. Kung ano po yung ating sinimulan kay Lord, dapat ibalik po natin. Huwag po nating titingnan sa sarili natin na, hindi na ako bagay, mataas na yung level ko. No. Kaya na ako, kanong isang araw po, biro po si Pastor Rico. Pastor Rico, nandiyan ka ba? Sabi po ni Pastor Rico, Ma'am, namimiss mo, no? Meron po tayo isang kapatid na mataas ng posisyon, nandun siya sa kusina, naghuhugas ng plato. Amen? Yun po kasi ang nakasanayan niyang paglilingkod sa Diyos. Doon niya
pinakikita na nag-glorify niya sa kanyang ginagawa. Maliit na bagay sa tingin ng iba, pero sa kanyang posisyon, hindi niya kinakahiya na maghugas ng plato para sa Lord. Amen? Mga kabataan, alam ko, magaganda yung mga posisyon. Di ba? Magaganda. Mga kabataan, mga bata, nawala. Nawala po yung mga bata ngayon. Di ba? Pansinin po yung mga bata ngayon. Hindi mo na makausap. Cellphone, cellphone, cellphone. Magulang naman, okay lang, para hindi siya magulo. No, mali po yun. Amen? Hindi po hayaan ng anak na maglaro ng cellphone. Dapat gabayan mo na kilalanin, sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Minsan kasi pinababayaan na po natin, kahit po ako. Ako, salamat po. Kung nandito lang po si Arkin, baka matawa po sa akin. Malaki po ang takot sa akin ng aking apo. Pero sabi ko, nagagalit ako kasi hindi mo nasusunod yung kalooban ng Diyos. Pero iba pong level ng pagsasalita ako sa matatanda kaysa sa kanya. Mamaya po, lalapit sa akin, yayakap sa akin na parang barkada ko. Yeah. Sarap. Minsan po tatawag sa akin, Lo, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Parang barkada na, di po ba? Pero pagka mali po ang kanyang ginagawa, apo, mali yan. Amen? Kaya hindi po dapat hinahayaan na yung mga anak natin, lalo na po kung tayo mga Kristiyano na, ang anak natin, ang mga pinopost hindi dapat, pagbawalan po natin. Hindi po dapat hinahayaan na isa kang Kristiyano, ang pinopost mo. Ako, aminin ko po, nagtitiktok po ako. Pero yung pinapanood ko po sa TikTok, hindi po yung malalaswa. Yung Word of God na nakikita ko na pwede kong kapulutan at sinesend ko sa mga dapat ko sendan. Wala pong masama sa apps na yan. Wala pong masama sa FB, wala masama sa TikTok, Instagram, wala pong masama. Ang nakakasama, yung isip natin, kung paano mo gamitin yung apps na yan. Amen? Pero sabi nga, maingat po tayo, huwag gagawing paraan, na tapo ay, andito ako, tinecheck ko lang, siguraduhin mo, nakokontrol mo, dahil kung hindi, ikaw ang talo bandang huli. Amen? Kaya napakahigpit po. Titingnan natin. Parang napakahigpit naman yata. Hindi po, once na tayo po tumanggap sa Panginoon, Lord, naalala niyo po tayo tumanggap sa Panginoon, di ba? Nung pinatanggap po tayo, ako, yun po yung pinaano ko eh. Kahit po yung mga pinsanin, mga kamag-anaki sa Pampanga, sabi ko, laging itaas ang Panginoon. Nung tumanggap po tayo sa Panginoon, di po ba? Lord, mula sa oras na ito, kayo na po ang manguna. Kayo na po ang maghari. Di ba? Ang sarap. Kayo na po ang mag-control sa buhay ko. Kayo po ang masusunod. Pero dumating yung time, yes, nagpapatuloy ka. Hindi na rin. Hindi na nagpapatuloy. Ikaw na ang gumagawa ng desisyon mo. Tapos pag sumabit, sisihin mo pa rin, Lord, ba't di mo tinugon yung aking panalangin? Ang tanong, nasunod mo ba yung sinabi mo dati kay Lord? Amen. Yung po yung nane-neglect natin minsan. Saka yung mga nagluluto, pasensya na po ha. Huwag po kayo magalit, baka mamaya hindi nyo nakakantahan ng happy birthday dahil sa ano ko. Hindi po. Bakit po? Totoo lang po tayo. Kahit po ako, alam po yun ang pamilya ko. So sabi, actually si Pastor, sabi niya, Mari, huwag kong gamitin yung pamilya ko sa ilustrasyon. Pero ginagamit ko po sa positibo. Amen? Dati po, pag ako po yung nagalit kay JC, halika rito. Yeah? Yan, alam po niya yan. Pag huwag sasagot. Yeah? Kahit po yung panganay ko, sa laki niya, hindi mo makasagot yun. Pagka tumingin na ako, takot na po yan. Pero sabi ko nga, nasa tamang edad din sila, kung sakasakaling sila ay hindi sumunod sa Panginoon at nagpaalaala ako, kayo na ang mananagot sa buhay ninyo. Hindi pwedeng ipilit. Yeah? Pero siyempre, bilang nakakaalam, dapat ipaunawa sa kanila. Gawin mo, ikaw ang mananagot sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi nga po kanina, pinaulitin ko po, yung 5 churches na yon, yung dalawa exempted na po talaga. Yung Martyr and then yung Philadelphia. Inuulit ko po, si Pastor, kiniklaim niya yung Philadelphia, yes. Pero ang tanong, makikiklaim ba kayo? Siguraduhin nyo nakakasunod tayo sa sinasabi ng Biblia. Hindi po tayo perfect, aminado po tayo dyan. Pero dapat alam po natin yung sitwasyon natin. Di ba? Kaya nga sabi nga po doon sa guardiang kausap ko, masarap dahil wala kang alam. Sabi nga, 3.5 years, masarap ang buhay mo. Yung anti-Christ, gagawin lahat yan.
Pero after 3.5 years, magtataka na. Sabi ko, doon ka lang. Ang tanong, kakayanin mo ba? Di ba? Kakayanin mo ba? Hindi po ito pananakot, lalo na po sa mga hindi pa mananampalataya na natao ni love ni Lord na makapanood sa ating FB Live o YouTube. I pray, ito po yung panahon na tingnan po natin yung kalagayan natin. Marami pa pong pangyayari sa buhay natin na akala natin sa mata ng Diyos, okay na. Pero tingnan po natin, ano po bang puso meron tayo. Pero sabi nga po, kung nagagawa po natin pinaalala ni Pastor na 4, God bless you. To worship, study the Word, prayer, pero ito po yung madalas hindi nagagampanan ng isang Kristiyano. Witnessing. Kaya sabi ko, tingnan niyo po yung mga katabi niyo, dahil pang mga bakanting upuan. Amen? Kahit ano pa pong galing natin, di natin sila pwedeng ipilit. Pero kung lalapit, hihiling tayo sa Diyos, pwedeng mangyari ang ating iniisip. Amen? Ang gusto lang makita ng Diyos, ibalik mo yung first love mo. Kung dati, nagdadala ka ng kaluluwa, dinadala mo sa church, regardless kung anong ano yan, sige, kami nang bahala sa pamasahe mo. Yung po dati, di ba? May shuttle pa yan, may service, dadalin mo. Pero lahat po yan, nawala. Nawala. Bakit po? Nadadaya po tayo ng kaaway. Paano pong paraan? Ito po yun. Nasa kalagitnaan po tayo, huwag po kayong mag-alala. Maaga pa naman eh. Hindi po tinutukoy dito, at salamat naman po, walang tutulog. Dati may nakita ako, nakapikit eh. Salamat naman po, gising lahat. Kasi pag may natulog, tatawagin ko yung pangalan. Amen? Realidad po ng buhay. Ayoko po magsayang po tayo ng oras. Sa totoo lang, yung paghahanda po ng mensahe, sa totoo lang, dami ko po sinulat, pero nung isa, wala pa akong sinasabi. Amen? 2 linggo po ako nag-aral, pero sa lahat na sinulat ko, wala pa akong nasasabi sa inyo kahit isa. Dahil ang Diyos po ang nagsasalita, hindi po ako. 2 bagay po ang pwedeng magpabagsak sa isang Kristiyano. Lalo na po ngayon. Sa Ephesians 5, Galatians 5:22, makita po natin, ang dapat munang minister ng pamilya ng isang Kristiyano ay yung kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, at sa mga anak naman, dapat nandun yung respeto, nandun yung paggalang sa magulang. Ephesians, nandyan po yan. Okay? Sa mga nagtatrabaho, respeto sa amo, na dapat nagagawa yung dapat. Amen? Kung nagagawa po natin yan, salamat po sa Panginoon, pero ito po yung pinakamatindi. Lagi ko po sinasabi, ang ibang tao maunawaan mo, pero pag pamilya mo ang nag-down sa'yo, bagsak ka. Di ko ba? Kasi alam niya yung nakaraan mo, alam niya yung bulok mo, binabalik yung nakaraan mo na hindi naman dapat. Pero wala po tayong choice, yun po yung ginagamit ng dyablo. Paano po nangyayari yan? Pag pinairal po natin ang emosyon, tandaan po natin, pag pinairal po natin ang emosyon sa relasyon mag-asawa, kahit gaano ka patatag sa pananampalataya mo sa Panginoon, pwede kang bumagsak. Amen? Pag pinairal mo ang pride, ako lalaki dito eh, sumunod ka sa akin. Sabi ng Bible. Di ba? Bible pa rin. Nakakalungkot, nag-aaway na kayo, pero Bible ang ginagamit nyo. Di ba? Hindi ko po para itaas ng aking sarili for God's glory po, kaya ginagamit ko pong ilustrasyon kasi nararanasan ko po ngayon yan. Hindi ko po sinasabing, sige, gawin mo ang gusto mo, bahala ka. No, hindi po. Paalalahanan kita, pag nagpatuloy ka, ikaw ang mananagot sa Diyos. Pag nasaktan ka, naging emotional ka, nagsabi ka, ibalik mo sa akin kung ano yung nagawa kong hindi dapat. Pero kung wala, huwag mong halungkatin ang nakaraan ko. Dahil yun, nilimot na ng Diyos. Sino ka para halungkatin yung nakaraan ko? Samantalang ang Diyos, kinalimutan na niya. Amen? Yun po madalas ang naging problema ng Kristiyano. Minsan, bumabagsak ang isang Kristiyano kasi tayo mismo naguhukay o inaalungkat natin yung kabulukan na hindi naman dapat. Amen? Kaya linaw po ang sabi ng Bible, kung dati nating pagmamahal, yung dati nating pag-ibig ay nawala, ano po sabi ng Bible? Sabi po ng Ephesians, sa Efesos, dapat tayong magsisi. At balikan yung dati. Amen? Kasi kung hindi natin magagawa yon, sorry to say, mayroon po tayong paglalagyan. Sino po ba ako para magsabi noon? Sabi nga, hindi na po ako nag-aaral ng Bible school, pero
Ako po'y umaasa lang sa panalangin at sa pagbabasa ng Biblia. Andiyan lang po si Pastor para ituwid yung aking mga sinasabi. Pero isa lang po ang katotohanan. Hanggat hindi po natin naibibigay ng 100% yung puso natin sa Diyos, na iniaalay natin ng totoo sa Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Marami pa po. Sabi nga po, huwag po natin kiklaim pag tayo binibless ng Lord, salamat sa blessing. Kaya naalala ko nga po yung dati. Sabi niya, pag ikaw ay lumaban, hindi ka rumispeto sa nangunguna sa'yo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Hindi, pagpapalain ako, material thing, spiritual, bagsak ka. Amen? Marami pwedeng gawing hadlang ang kaaway. Kahit po ako, kahit po kayo. Kahit kay Ryan, I pray, makita mo ang kahalagahan ng buhay. Kaya salamat kay Pastor talaga nandyan. Kita namin sa buhay ninyo. Sama-sama kayong mag-anak. Hindi na po itong panahon. Na-enjoy pa natin ang mundo. Lahat yan lilipas. Yung po lagi ko sinisigaw sa opisina. Hindi po ako nahihiya kahit subcon lang ako sa company. Nakakatuwa po yung manager pagka tinatawag po ako, pinagsasalita ako, sinasama ako. Pero isa lang po lang sinasabi, Word of God pa rin. In the end, lahat po ng mga achievement natin, pag nasa US ka ha, yung chocolate ha, walang kabuluhan kahit ng achievement pa natin yan kung hindi natin inuuna ang Diyos. Amen? Pinrungot ka ni Lord, salamat kay Lord, pero ibalik mo. Still, maging humble ka sa Kanya. Tandaan po natin, lagi ko pong binabanggit sa inyo, hindi tayo haharap sa Diyos. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Titingnan niya kung anong nagawa mo para sa Kanya. Amen? Kaya sabi nga po, napakasarap, kahit po ako for God's glory, hindi ko po kinakahiya. Sa totoo lang, sabi nga po ngayon, ako'y nagdi-deliver ako sa FedEx, yung courier ko, lahat po ng driver inaayawan. Matindi ang attitude. Kukwentuhan nga ako kami, Sister Den. Sabi po ng manager, pre ang tawag sa akin, baka pwedeng sa'yo na. Sabi ko, ba't sa akin? Matindi. Hindi, kaya mo yan. Pero sabi nga po, nakita ko po na wala siyang respeto. Umakasigaw, ganun-ganun na lang. Hindi ko po siya pa i-rebuke kasi hindi na po siya Christian. Okay? Nag-pray po ako kay Lord. Lord, pakita mo po sa akin kung paano ko gamitin yung fruit of the Spirit. Kahit ano pong gawin niya, sige lang. Magalit siya, sige lang. Dumating po yung time, sa lahat po ng mga driver, nag-request po siya, Sir, pwede po ba kay kuya na lang ako sumama? Ayoko na sumama sa iba. Hindi po dahil nakakatulong ako sa trabaho niya, kung hindi, nakikita po niya. For God's glory po. Yun po yung dapat nating ibalik sa Panginoon. Ano po yung nakagawihan natin sa Panginoon? Na pag nakita po natin yung mga bata sa kalsada, walang makain, na yan dusing niya. Sorry to say, pero meron mong ganong Kristiyano ngayon. Pag marumi, ayaw. Di ba? Sister Ningning, yung mga galon mo, maraming nakikinabang dyan. Naghahanap po kami ni Sister Den kung saan kami pupunta. Pag nakita mo na nangangalakal, tay, dito po kayo. Diba? Maliit na bagay sa tingin natin, pero sa ibang tao, malaking bagay. Mas higit sa Diyos, malaking bagay. Kung yun pong ginagawa natin dati, yung mga kapitbahay na dati, galit sa'yo, tapos nung nagalit sila, nagalit ka rin, magluto ka ng ulam mamayang gabi. Dalhan mo ng ulam. Amen? Bakit po? Ang Diyos walang pinili. Ang Diyos hindi nagtangi. Naalala niyo po yung dalawang nakapako sa kasama niya, di po ba? Kaliwat kanan, isa nagano pa nga, sabi niya, kung ikaw nga tunay na Diyos, sige nga, ligtas mo yung sarili mo, isama mo kami. Ano po sabi ng isa? Hindi ka pa kinikilabutan sa sinasabi mo? Tayo may kasalanan, pero siya wala. Ano po nun? Aminado siya nagkasala. Pero ang ganda po na sinabi niya, Lord, alalahanin mo ako. Yeah? Ngayon din, ipagsasama kita. Amen? Marami po tayong makikitang realidad ng buhay na kailangan nakikita sa atin. Amen? Hindi po yung may kawang gawa tayo na hindi po. Yung puso, kung paano po tayo kausapin ng Diyos na gawin natin ang isang bagay para sa Kanyang kapurihan. Amen? Hindi po para ipilit natin, ay sabi ni Pastor, mag-dental kami, pumunta kami doon, tapos mamimigay kami ng goods. Hindi po.
gawin mo kasi yun ang sinasabi ng Diyos na gawin mo sa mga taong yan. Amen? Dapat nagre-reflect po sa atin kung anong ginawa ng Panginoon, kung anong gusto niya nakikita sa ating buhay. Pero kung tayo po'y nagtatangi, sorry to say, balikan mo ang una mong pag-ibig. Kung paano tayo inibig ng Diyos, binigay ang lahat, regardless kung ano ka pa, gaano ka pa kasama, kahit gaano pa karaming kasalanan mo, pinatawad ng Diyos yan. So, sino po tayo para hindi natin magawa sa kapwa natin? Amen? Yung dalawang binata po natin sa likod, nakangiti. Mukhang may magandang binatang to. Di ba? Alam ko po, maganda yung posisyon nila sa kumpanya. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kayo nilagay ng Lord ang inyong mga sarili sa ganyan. Pero hindi para lang hawakan ng mga kumpanya o yung mga tao nasa paligid nyo, kundi gamitin kayo sa kanyang iglesia, sa kanyang ubasan. Amen? Lahat po tayo. Biniro ko po isang araw, Sister Sandra, mga tindambayan, yung mga nakapost. Oh, kapatid. Yeah? Isang araw, makita po natin, meron po nakapastil dyan, mga Word of God sa tindahan ni Sister Sandra. Amen? Yun po yun eh. Kung ano po yung makakalugod sa Diyos, yun po ang gawin natin. Amen? Pag nagluluto po si Sister Tessa, umaawit pa po yan. Para masarap daw ang ulam natin. Amen? Yun po yun eh. Kasi bukal sa puso mo. Binabalik mo yung totoong pagmamahal sa Diyos. Amen? Ano man ang ginagawa mo, gaano man kalaki, gaano man kaliit yan, give your best to the Lord. Yun po hinihiling ng Diyos sa atin. Amen? Kung hindi man po natin nagagawa yon, kasi mag-11 na, ito po yung panahon. Ito po yung panahon. Hindi po tayo perfect. Hindi po tayo perfect. Lahat po tayo nagkakamali. Sabi nga ni Pastor lagi, gawin po natin ang the best para sa Panginoon. Pero kung sakasakali tayo po ngayon, sa tingin natin, tayo may pagkukulang sa Diyos. Hindi na po tayo ganun ka-dedicated sa Kanya. Ano po sabi ng Panginoon? Magsisi po tayo. Magsisi po tayo sa lahat ng ating mga nagawa. Kahit po ako, aminado po ako may pagkukulang sa Diyos. Pero hindi po dahilan yan para po tayo ay hindi magpakumbaba sa Diyos. Wala po tayong magagawa sa Panginoon. Siya lamang po ang may karapatan. At same time, tayo po, ano man pong kalagayan natin ngayon, tayo man po'y nakakaangat sa buhay, tayo man po ngayon ay walang-wala. Huwag po nating titingnan. Tingnan natin, ano pa po ang magagawa natin sa Panginoon. The solution, ibalik po natin ang unang pag-ibig natin sa Panginoon. Bago po ako dumako sa panalangin, hihingan ko po na tayo umawit. Na ito po, sabi ko, alam ko po, ito'y lumang kanta. Pero kung ang mga company ngayon, meron silang insurance, ina-assure po tayo ng Diyos. Okay? Ina-assure po tayo ng Diyos. Sabi nga po, kung yung panahon po natin, di ba, meron po tayong kakilala, pag nawala na sila, memory na lang. Okay? Memory na lang. Pero sa atin, dapat claim, this is our story. Sabihin, may magkukwento na meron tayong nagawa sa Panginoon. Hindi po dapat makita na kung ano man po yung nagawa natin, ay naalaala lang tayo dahil sa nagawa natin yun. Dapat, ang ating alalahanin, ano po ang nagawa pa natin sa Panginoon. Kasi yun po ang titingnan ng Diyos. And I pray this morning, sabayan po natin yung awiting ito. Blessed Assurance. Isang lumang kanta na alam ko, ito po ay hihipo sa buhay ng bawat isa. Na kung ano man po ang ating kalagayan, anumang sitwasyon natin, may assurance po ang Diyos sa atin. Amen?